Para ho sa mga medyo bata ano ho, yung tigdas at saka yung sinasabi niyong bulutong, medyo parang 'pag summer period o yung panahon na tag-init yata, dumarami din ang kaso. Paano ho naman iiba ang silip ng mga nanay, tatay na hindi naman yan mpox, baka yan, tigdas o bulutong lang? Tama 'no? Yung mpox, ang kamag-anak nun yung smallpox. So matagal nang na-eradicate ang smallpox. Correct. Mm. Yung chickenpox, herpes zoster, yan yung mga magkamag-anak, yung varicella zoster at herpes zoster. Sila yung mga magkamag-anak na may mga pantal. Both of these diseases, measles, chickenpox or bulutong tubig at yung Mm. herpes, yan mga preventable yan with vaccines. Ang tawag namin diyan ngayon, vaccine preventable diseases. So Okey. may schedule tayo yung National Immunization Program na yung mga bata makakatanggap ng 8, 9 pala, 9 vaccines na vaccine preventable at, nanggaling lang kami sa pag-outbreak sa BARM dahil maraming bata dun na hindi nabakunahan ng measles. Gumawa Hmm. kami ng measles outbreak response immunization at Mm. nakapagbakuna kami ng 1.2 million na bata katulong ng mga health workers sa BARM. So nasugpo yung kalat ng measles doon. Gano'n din dito sa pertussis. Naalala Hmm. mo a few months ago, Korek. Malu, lahat ng bayan yata may outbreak of pertussis. So Hmm. nag-catch up immunization naman kami. Okey. Binakunahan sila nung tinatawag na pentavalent vaccine. 5 laman nun, eh. Measles, Hmm. mumps, rubella, DPT at saka diphtheria, pertussis, tetanus. So 5 Okey. vaccines yun. Pinush namin na mabigyan lahat ng mga bata below 6 years old. Actually, below 2 dapat nabigyan ka na nun, eh, Oo. at 2 Pero doses ang kailangan nun. 'di ba ho sanggol pa lang, talagang hinihikayat ang May mga schedule, magulang, oo. oo, Sa ng mga bagong MMR, panganak na mga BCG. nanay, Opo, oo. hinihikayat talaga na bigyan ng mga bakuna yung mga anak niyo. Ang una diyan, yung hepatitis, tapos yung Hmm. BCG, tapos yan Mhm. yung pentavalent vaccines. Tapos hanggang Hmm. hanggang actually may bakuna na rin tayo sa 9 years old, eh, yung HPV, Human Hmm. Papilloma Virus. At ito Hmm. binibili lahat ng Department of Health at Hmm. pinamimigay sa iba't ibang health center na yung ating LGU nag-i-schedule ng pag-inject. So, Okey. libre po ito kung yung iba naman pumupunta sa pediatrician nila sa sariling doktor at nagbabayad para makuha 'to, yung mga medyo may Hmm. kaya na hindi naman pumupunta sa health center. Pero sa O health center kadalasan available ito. May opo, times nag-a-out of stock lalo na kung mas marami, na hindi dumating yung dami ang pero the moment magtanong lang kayo, the moment dumating yung aming mga stocks, hmm. pabakunahan niyo kaagad ang mga anak niyo kasi mga proven na 'to, hindi ito yung bagong discover na bakuna. Ito yung Hmm. age-old 1960s pa, Correct, nagbabakuna oo. na tayo at talagang Hmm. 'pag hindi nabakunahan, ayan nagkaka-outbreak tayo ng measles at pertussis. Alright. Pero ang problema na lang ho, kung meron kayong health center na malapit ano ho, dun sa mga kanugnog na lugar. Kasi minsan sa barangay health stations lang tayo puwedeng lumapit. Tama, kasi binibigay namin 'to binibili 'to ng ating pamahalaan. We spend about Correct. 4 billion pesos of tax Hmm. money to buy all these vaccines. Tapos dini-distribute namin 'to sa mga regional offices, and then yung mga regional offices ng DOH ang nagbibigay Kaya nito magbababa. sa bawat lalawigan at munisipyo. So, Hmm. siyempre yung iba mas nauubos agad, yung iba, hindi naman nabibigay. So gano'n, kadalasan nagkakahanapan kasi nire-ration natin sa lahat Hmm. ng, bata. We have about target mga 2 million kids almost every year. Sa dami ho ng mga bata natin na targeted din yung bakunahan, ano yung coverage na nai-a-achieve ninyo ngayon? Nitong kung Mas sinasabi mo siyam na bakuna, ilang Oo, percentage ng ating mga bata below 6 years old ang fully immunized? oo, ang record natin nasa 61%. Dapat yan 95% tayo. Correct, Ang ibig oo. sabihin nun, maraming hindi nakaka-avail ng bakuna. Hmm. Ang masaklap, Malu, meron tayong zero dose children. Ito Hmm. yung bata na hindi nakatanggap kahit isa pang Hmm. bakuna. Zero Correct. dose. At least okay na yung ibang batang nabigyan ng first dose, Hmm. protected sila kahit partially. Hmm. Dati, number 4 tayo in the world sa number of zero dose children. Pero Hmm. because of the efforts ng DOH, ay tayo bumaba na, nawala na tayo sa top 5.
Okay. Kaya palakpakan kami yung mga efforts ng mga health workers. Ang problema, nasa number 6 tayo. Okay. Hindi, pero unti-unti, Malu. Alright, I feel we okay. can get out of the top 10. Ang kulang ho ba diyan ay bakuna, supply, health center o pondo? Usually it's sistema. Hmm, I think it is yung logistics supply chain management. Sabi okey. nila nga yung pupunta yung nanay pupunta sa health center, yung araw na libre siya, dun pa walang bakuna. Correct, Sabi ko nga ano ba? Sabi ko, pumunta ka sa kahit anong isla sa Pilipinas, may soft drink, may beer, may sigarilyo, pumunta ka sa sari-sari store. Bakit ganun? Kasi siyempre mahirap magdala ng sanggol ano ho, kung babiyahe ka pa ng habal-habal o Ayan, tama. ang hirap ho talaga nun dahil logistics issue din Yan yun ang sa ang pamilya. tawag ko diyan Malu, yan yung mga hidden cost of healthcare. Correct, Inanalyze namin yan, may bakuna naman sa health center, pero yung pala gumagastos sila ng 100 para correct, 2 pasahero, ₱50 magbibiyahe ng 1 oras para makaabot dun sa health center. Kung minsan yung perang yun kailangan nila sa pagkain. correct. Alright, Pagkatapos okey. kung minsan wala pang sinong mag-aalaga nung ibang kapatid. Yung Oo, mga 4 years old, 5 years old, dadalhin niya yung bagong anak, pero walang pagbibilinan. So talagang hindi nakakapunta. So sabi ko nga, puntahan na natin purok by purok para oho, malaman kung sino hindi nabakunahan at i-house to house na lang. Kasi oo, yung mahal if you've been to the islands in the Philippines, sa mga probinsya, ang layo talaga ng health center. 'Di ba oho. kadalasan malayo siya. Or kung minsan hindi pa nila alam kung nasaan yung health center. Kung anong araw nandun ang doktor o Ay, nurse. oo, tama, or kung available yung bakuna. So, yan ang Alright, mga difficulties namin diyan. Talagang ang tawag namin diyan, hidden cost of healthcare, yung okey. pamasahe. So, unless dalhin mo talaga, hindi nababakuna. So, ang utos ko nga sa mga DOH, mag-partner with the barangay health worker at Hmm, pumunta sa purok. Ang tawag ko, purok kalusugan. oho, Puntahan ng mga purok, may mga purok leader yan. Alam nila kung sino yung mga batang under 6 sa isang correct. lugar. Alam nila kung sino yung mga nanay na buntis. Alam nila kung Mm, sino yung matatandang may diabetes at hypertension. oo, Hanapin natin. At then, tsaka natin i-offer ang health services. Medyo alright. ibang mentality kasi dati, naghihintay lang sila sa health center. Pag Hmm, ganun, kung walang pamasahe, walang oras, hindi sila pupunta doon. Yung hmm, isang bahay na mapuntahan mo, sabi niyo, magbabakuna ho kayo, nabalitaan namin meron kayong 2 years old. Ito ho, dala namin yung bakuna. alright. Makakausap mo na yung lola, makakausap mo na yung nanay, kung Hmm, minsan yung ibang kapatid, nakita mo na, malnourished yung kapatid. Makita oo, mo na yung lola may diabetes at high blood pala, walang gamot. Kita mo yung alright. tatay may TB. 'Di ba? Parang I want to go back to that time na talagang pumupunta yung mga doktor at health worker. Yung mga purok leader, alam nila lahat yan. So, Hmm. puntahan natin and bring the services to them.